Isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Ano po ang ating aasahan mula sa Expositors Edition ngayong bagong taon ng 2022? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng GCF New Valley. Happy New Year, Pastor Erwin, at sa iyong pamilya. Happy New Year din, Pastor Eric, at sa iyong pamilya. At sa ating mga tagapakinig sa CARE 104.3 The Way FM at sa mga taga-subaybay po natin sa Facebook at saka sa YouTube. At nawa ay as we look forward sa bagong taon, naranasan po natin ang patuloy, iba yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. At sana nga ay talagang maging blessed New Year na. At hindi lang siguro sana because our hope is in Jesus Christ. At alam naman natin na makakaraos din tayo dito sa pandemic na ito. Ito nga ay sana ay patapos na ito, 'di ba? At magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng kaso at patuloy din ang pagbukas ng ekonomiya ng Pilipinas. Sana nga hindi lang tayo makaraos, kundi tayo ay magtagumpay sa taon na ito na 2022. At sa ating pong huling episode, huling episode na 30 minutes. Sapagkat sa mga susunod pong episode, 1 oras na po tayo. Ang Expositors Edition ay hayaan po ninyo na ibahagi namin ni Pastor Erwin ang aming pong driving force ng aming puso pagdating po sa ating relasyon sa ating Panginoon. At yun nga po ay makikita natin sa Philippians chapter 3 verse 10. Pastor Erwin? Ito ang sinasabi ni Paul, 'di ba? Dito sa Philippians chapter 3 verse 10 from the ESV o English Standard Version. That I may know him referring to Christ, and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death. Tunay nga po, ang layon natin ay sabi nga, to know Christ and to make Him known. Makilala si Kristo at ipakilala siya. Yan po yung ating pong driving force. Hindi lamang po sa programa, hindi lamang po sa ating personal ministry, yung pastoral ministry ni Pastor Erwin at ang aking pastoral ministry, kundi sa ating pong buhay, we are to know Christ and to make Him known. Ito, Pastor Eric, 'di ba? Yung word na know dito, hindi lang naman ito basta parang kilala mo lang, 'di ba? Si Kristo, kundi ito yung know kasi dito, it speaks of intimacy. Sabihin natin, yun yung goal dito ni Apostle Paul. Hindi lang yung dahil sabihin natin, hindi pa ba kilala ni Pablo si Kristo sa mga oras na ito nung sinusulat niya itong Filipos. So imposibleng hindi niya kilala. Subalit gusto niya lang maging intimate pa sa ating Panginoon. Dito natin nakikita, Pastor Erwin, na ang pagtanggap sa Panginoon ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong buhay sa Kanya. Kasi ang context nito, sinasabi ni Pablo sa mga naunang talata, na na-realize niya na wala siyang may pagmamalaki sa laman. At ang sabi nga niya ay kanyang binanggit yung kanyang mga credentials. Yes. Sabi sa verse 4, though I myself, babasahin ko sa NIV, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day. Bata pa lang, law-abiding na itong si Paul. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Kumbaga ay taal na Hudyo. Siya ay may pedigree. Hindi katulad natin ng mga Hentil. Di po ba? In regard to the law, a Pharisee, meaning very religious. As for zeal, persecuting the church in his times of ignorance, ay talaga namang si Pablo masigasig sa kanyang pagtataguyod ng kanyang relihiyon
Kaya pati yung tunay na pananampalataya, kanyang inusig. Pero hindi lamang siya isang religious person. Makikita natin yung kanyang katapatan sapagkat ang sabi niya, as for righteousness based on the law, faultless. Na talagang si Pablo ay tapat talaga na tagasunod. Subalit, sabi nga sincere but sincerely wrong. Sapagkat ang sabi sa verse 7, whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. At itong knowing dito, ito yung pagkakakilala niya sa kaligtasan, Pastor Erwin. Kaya sinabi niya, surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. At ang sabi niya, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage. Ganda pa ng pagkakasali sa NIV. Garbage. Rubbish. Pero pag tinignan po natin, ang tinutukoy po rito sa Greek ay dung, dumi ng hayop. Dumi. Na anumang pwede niya ipagmalaki para siya'y magkaroon ng kaligtasan, basura lang sa harapan ng Panginoon. Nagre-reflect ito nung sinabi ni Isaiah na ang lahat ng ating katwiran ay maruming basahan. Ito hindi lang basura, dung, kundi diba? dumi. Dung. Dumi. Upang, sabi niya, kailangan mula sa self-sufficiency, self-righteousness, tinalikuran niya yun para siya'y makakilala sa Panginoon. That I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Ayan. Dito pinapakita yung right position. 'Di ba? It is through faith in Christ. Yan ang para magkaroon tayo ng right position or righteousness of God ay mapasa atin. It is through faith in Christ. So balik Pastor Erwin, hindi nagtatapos doon. Nagpatuloy, 'di ba? Gusto pa rin, sabi ni Pablo, gusto niya pa rin kilalanin. 'Di ba? Yun nga yung intimacy niya. Kaya ito, binanggit ngayon ni Pablo sa verse 10 that I may know him and the power of his resurrection. At tawag nating kakalimutan yung kadugtong, yung May participation, share in his suffering, becoming like him in his death. Hindi na gusto niya makilala pa ng lubusan ng Panginoon at maging kawangis talaga ng Panginoong Hesukristo. So, Pastor Erwin, yung pagtanggap sa Panginoon, hindi pala talaga nagtatapos doon, kundi nagpapatuloy. Yes, 'di ba? Kaya nga tayo ay may tinatawag na discipleship. 'Di ba? Ito, actually nung Sunday lang ay pinaliwanag ko. Yung pagtanggap sa ating Panginoon, yun yung relationship. Ngayon, yung pagpapatuloy sa ating Panginoon, yan yung fellowship. Para ngayon mas maging intimate pa tayo sa ating Panginoong Jesus. Kasi hindi naman tayo dapat matigil lang na now na meron tayong relasyon sa ating Panginoon, ano yung dapat nating gawin? Dapat ba ay hindi na tayo magpatuloy? Are we not going to press on towards maturity? Di ba dapat ay mas magpatuloy tayo hanggang sa maging, sabi nga, kawangis tayo ni Kristo. Di ba, Pastor Erwin, tayo, nung ikinasal tayo sa ating mga asawa, ay akala natin kilala na natin. Ako, 6 na taong kong kaibigan si Ellen at 2 taon kami na magkasintahan bago kami kinasal. Di ba? Kayo ba, Pastor Erwin, ni Sister Christine? Matagal kaming magkakilala dahil magkasama kami noon sa church. Pareho kaming worker sa youth ministry back then. At alam mo, Pastor Erwin, akala natin kilala na natin yung asawa natin. Pero nung kinasal tayo, marami pa pala tayong dapat makilala o malaman tungkol sa kanila. Tama. At yun ang hindi ko lang alam kung nagsisi, di ba? Ako, okay ako. Hindi ako nagsisi. Hindi ko lang alam yung aking asawa. Ganun din Ewan ko rin sa'yo, di ba? Ewan ko lang kay Sister Ellen, nung nakilala ka na, o habang mas nakikilala ka pa niya. Di ba? Pero sa Panginoon, walang pagsisisi. Yeah. At ang binabagay namin ni Pastor Erwin, yung asawa natin, akala na natin kilala natin, pero pag tayo ay naging mag-asawa na, ay marami pa pala tayong madidiscover. At nawa ay towards intimacy yung ating pagkakakilala. Sa Panginoon, ganun din. That you did not
Kaya nga lagi natin sinasabi, bagamat Christianity is also a religion, pero sinasabi natin na hindi reliyon na nakapagligtas, kundi relasyon. Kasi nga, itong pinagkaiba ng religion of Christianity, ay dito may relationship ka with God that you are worshiping. At ito nga, yung intimate knowledge of the Lord. Kumbaga, dapat kinukultivate yan 'di ba? Yung intimacy. At yan ay talagang dapat ay susumikapan yan. Hindi yan pwedeng nakaupo ka lang, 'di ba? Ay magiging intimate ka na sa Panginoon. Yan ay talagang kumbaga it takes time. Sabi ko nga, lagi kong pinapaalala dito sa aming iglesia na you need to fight for your time with God and His Word. Yun ang unang-una. Dahil hindi ka naman magiging intimate kung hindi ka hindi ka nananalangin at hindi mo rin binabasa ang kanyang salita. At katulad nung sinabi ni Pablo na kailangan na talikuran niya yung kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang pinangahawakan para sa kaligtasan at makita niya na wala palang silbi yun, basura yun. Okay? Para na hindi talaga makapagliligtas at kailangan niyang manampalataya sa Panginoon, ganun din sa ating relasyon sa Panginoon na magpapatuloy tayo sa pagkilala sa Kanya. At kailangan na yung mga naabot na natin, di ba, sabi nga, hindi tayo mananangan sa nakaraang tagumpay. Yeah. Or we will not rest on our laurels. Kasi ang sabi ni Pablo, tingnan mong sabi, Pastor, sa verse 12, ang sabi dyan, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, the goal of knowing Christ, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So si Pablo ay hindi siya nanangan. Kumbaga, kung sa lengguwahe natin ngayon, hindi yan dun sa accolades, accomplishments, 'di ba, na mga meron tayo. O nagkaroon siya. Kung sa atin naman sa mga mananampalataya na hindi tayo manangan dun sa mga past works o yung mga ginawa natin para sa Panginoon. How God is working through us. Kasi Pastor Eric, I think yun minsan ang problema rin naman natin. Siguro kahit naman ako, kasama ako doon. Minsan parang nabubuhay tayo doon sa nakaraan. 'Di ba? Na ito yung ginagawa ko noon sa Panginoon. Kaya para bang hanggang doon ka na lang. 'Di ba? Kasi lagi mong inaalala, parang lagi kang bumabalik doon at doon ka nabubuhay. Hindi naman tayo dapat mabuhay sa nakaraan. We must learn from the past and we must live in the present. 'Di ba? Dapat continue, dapat patuloy tayo dapat yung mga lalo na yung mga methodologies siguro baka mamaya nabubuhay pa rin tayo sa nakaraan. 'Di ba? Hindi na tayo mag-grow pagdating sa ganyan. Pastor Eric, kung yung mga nakaraan pa rin back in the 80s, 90s, yung pa rin yung mga, alam mo, yung pa rin ang gusto mong i-implement, nag-pandemic na, hindi talaga, paano tayo mag-grow? At paano rin tayo makakapag-make disciples? Paano rin natin matuturuan ang ating mga dinidisciple to continue to know Christ? Tama yun. Kailangan talaga ay patuloy na lumalago tayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon. No, sabi, maganda rito yung attitude of humility ni Pablo. Sabi niya rito, not that I've already obtained all this or have already arrived at my goal. May biroon nga kami na may mga tao na hindi pa sikat, laos na. Kasi nga, feeling I have arrived. Kumbaga, perfect na, di ba? Parang gano'n na okay na. Hindi ko na kailangan. Wala na akong dapat baguhin. Yan. Kailangan, makita natin that the more we know Christ, the more, parang pag-aaral din ng theology yan the more we know, the more we realize how much we still have to know. Ganon din sa Panginoon. The more we know, the more we find na ang dami pa nating pwedeng malaman tungkol sa Panginoon, ang dami pa nating dapat kilalanin sa Kanya, at it gets sweeter as time goes by. Hindi natin dapat kinatatamaran o kinasasawaan ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, walang katapusan yan 'di ba? Hanggang kailan ba? Hanggang dumating ang ating Panginoon. Yan ang dapat nating ginagawa. Yan ang ating priority. Kasi yan, habang minumuni-muni ko nga itong passage na ito, Pastor Eric, diyan ko nakita, 'di ba? Na syempre sa ibang mga bagay ay dapat ay nagpapatuloy tayo, 'di ba? Nagpo-progress tayo. Kaya lang sabi ko priority si Christ. Kasi kung dito nagagawa natin kay Christ na patuloy na tayo lumalalim, magagawa din natin 'yon
doon sa mga bagay na para dito sa temporary, 'di ba, sa ating trabaho, sa eskwelahan, sa mga nag-aaral, ay magagawa din nating mag-progress. Tama, merong procedure si Pablo doon. Dahil pinakita niya yung kanyang pagpapakumbaba at pinakita rin niya ang kanyang pagpupursige. Kasi ang sabi rito, di ba, I press on, to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. At hindi nagtatapos doon. Sabi niya ito, brothers, inulit na naman niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. One thing. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So, ano yun? Sabay huyo, meron kang iiwanan, meron kang habulin. Kanina nga ay iniisip ko itong verse na ito eh. Sabi ko, siguro ito yung forgetting your past quote-unquote goals, di ba? Yung mga accomplishments mo. And then you move towards, di ba? Or forging ahead naman towards dun sa prize or yung goal na meron ka. Which is, of course, knowing Christ. Alam mo, very significant to sinabi ni Pablo na to, yung forgetting what is behind. Kasi may iba nag-aakala, pastor, na ang tinutukoy dito ay kasalanan. Pero hindi po. Kundi una, forgetting what is behind, yung kanyang mga pinagmalaki sa kaligtasan. Diba? Pero hindi nagtatapos doon. Kasi alam nyo po, itong Philippians, ito po ay tinatawag na prison epistle. Ito ay nasulat ni Pablo sa kanyang first Roman imprisonment. Although marami na pagkakataong siya'y nakulong. Pero ito yung significant, itong pagkakakulong na ito. Yung first Roman imprisonment. At before this, nagkaroon muna siya ng 3 missionary journey. At sabi nga, first missionary journey, ito ho yung sa Galatia. At about 2 years po ito. Second missionary journey ay nandun po siya sa Macedonia, Achaia, at saka Greece, no? Sinasabi po doon na yung po yung inabot ito ng 3 taon. Tapos yung pong third missionary journey niya, 4 years, ito na yung Asia. Asia. At alam mo, Pastor Erwin, sa dami ng nilakbay niya, parang magmumukha tayong tamad. No? Ni tayo, Pastor Erwin, pagdating sa pagkumpara kay Pablo. Di ba? At marami na siyang pinagdaanan. Mamaya babasahin ko. Pero ang gusto ko emphasize, Pastor, yung first missionary journey, sinulat niya yung Book of Galatians. Di ba? Na-preach mo na yan sa inyong church. Yes, yung Book of Galatians. Napakaganda niyan. Diyan kitang-kita natin to receive yung righteousness of God, it is through faith in Christ. Tapos, Pastor Erwin, yung second missionary journey, sinulat niya yung 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, at siniris namin sa church, yung 1 Thessalonians. Kaya talagang yumaman ng pagkakaintindi namin pagdating sa second coming, dyan sa mga aklat na yan. Pero ito matindi, yung third missionary journey, sinulat niya yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, at Book of Romans, yung kanyang masterpiece. Sa preaching nung pinreach ko to, inabot ako, Pastor Erwin, ng mahigit sa 2 taon nang pinreach ko tong Book of Romans. Oo. So, dito makikita natin na kung experience lang, marami na si Pablo. Kung knowledge at knowledge kung knowledge, diba? Yes. As experience pa sa ministry. Sabi mo nga, naka 3 na diba? 3 na yung missionary journeys niya. So, yung knowledge, yung experience, nandiyan na. Kung ating titignan, diba? Kumbaga, kung titignan natin yung kanyang resume, diba? Ay talagang punong-puno yan. Talagang marami nang ginawa itong si Pablo. At binanggit nga dito ni Pablo sa 2 Corinthians. Remember, ito'y sinulat niya bago sinulat yung Philippians, 2 Corinthians chapter 11. Ang sabi ni Pablo sa verse 23, are they servants of Christ? I'm out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, bisa hinagupit, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Grabe, kasi ibig sabihin nun, kaya 40 lashes minus 1,
talagang hanggang 40 lang yung paghagupit sa'yo, pero baka magkamali ng bilang, kaya minus 1. 39. 5 beses po niyang naranasan yun. And sabi niya, 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled, and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Pambihira, pwede nang sabihin ni Pablo, tayo, papunta pa lang, siya, nakailang balik na. Hindi lang papauwi, nakailang round trip na. Nagpabalik-balik. Pero ano sabi ni Pablo? Forgetting what is behind. Yan yung mga kanyang accolades, accomplishments, di ba? Yung yan ang kanyang sinasabi dito na talagang hindi niya na tinitignan yun dahil gusto niya pa rin. Remember, sabi niya pa nga, and may share in his sufferings. And nagawa na ni Pablo di ba? Sabi mo, binanggit niya sa sulat niya sa 2 Corinthians bago niya pa isulat itong Philippians. So nangyayari na ito sa kanya, but still, ganun pa rin siya. That I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings as if, di ba, parang hindi niya pa nararanasan. At sabi niya, straining toward what is ahead. Ito nga, nakulong siya sa first missionary journey at dito niya sinulat yung Ephesians, Philippians, Colossians, at Philemon. Yan. And then, nakalabas siya, nasulat niya yung 1 Timothy at saka yung Titus, pastoral epistle. At pagdating nung kanyang ikalawang pagkakakulong, yung 2 Timothy. Diba? At sabi niya, I have kept the faith, I have fought the good fight, I have finished the race. Diba? Nasabi niya na naabot niya sa tingin niya yung dapat niyang gawin. Nagawa niya yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil yan yung time naman, di ba, na alam niya na, yung oras niya na ay paparating na. Nandiyan sa 2 Timothy. Pero matindi, Pastor, alam niya, mamamatay na siya. Pero napag-usapan natin sa isang episode natin, sinabi pa rin niya, dalin mo yung aking mga libro, lalo na yung mga parchments. Hindi pa rin tumitigil si Pablo sa pagkilala sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Yes, talagang yun ang kanyang goal Kaya nga sabi niya nga, 'di ba, I press on toward the goal for the prize. 'Di ba? Meron siyang prize na tinitingnan, pero ang goal niya talaga is to really to know Christ and make him known. Kung ano yung tawag sa kanya ng Diyos, sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Walang katapusang paglago sa pagkakakilala sa Panginoon. At yun nga rin ang driving force nga natin, Pastor Erwin. Ikaw, personally, ano ang iyong application nito sa buhay mo at sa iyong ministeryo nitong mga talatang ito? Sa akin, personally, ang application ay syempre patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi tayo tumitigil, di ba? Nag-enroll tayo sa Doctor of Ministry program ng Grace School of Theology dahil patuloy gusto ko pa rin makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi naman po dahil sa nakatapos na tayo ng masteral, ng MDiv ay para bang tapos na ang lahat. Para bang alam na natin ang salita ng Diyos. Hindi po, 'di ba? Marami pa tayong matututunan pa rin patungkol sa ating Panginoong Hesus kung patuloy tayong we will continue to dig deeper sa kanyang salita. Madalas ko sabihin sa sarili ko paglaki ko gagayahin talaga kita, Pastor. No, gagayahin talaga kita. Pero totoo yun. Kahit ako, inintay ko na lang aking acceptance sa DMIN program ng Grace School of Theology sapagkat katulad ni Pastor Erwin, gusto po natin na tayo po ay lalo pang lumalim sa ating kaalaman sa ating Panginoon. Hindi naman ito para madagdagan lang ang alam, Pastor Erwin. Hindi lang ito pampatalino o pagmamalaki ng ating mga certificate o diploma sa mga tao, kundi ito ay para matupad natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, yung magawa talaga natin na sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, isa sa mga paborito kong verses
sabi diyan, be diligent to present yourself approved to God, a workman was no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Yan ang sabi, be diligent. At ito nga Philippians 3 ay maganda na tayo po ay isabuhay ho natin ito. At sa taon nga ito, Pastor Erwin, sa maiksing panahon na meron tayo, ay yung ating pong sinusulong ho natin dito po sa Expositors Edition, to know Christ and to make Him known. So, Pastor Erwin, anong aasahan ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa Expositors Edition sa bagong taon na ito ng 2022? Ayan, yun nga pong ating unang-una, yung ating oras, di ba, ay magiging 1 oras na po tayo sa YouTube at maging sa CARE 104.3 D-Way FM. So yan po ang isa sa mga we are looking forward. Ayan, sana po ay yung ating mga tagapakinig din po dyan sa Bicol Region ay sana po ay ma-excite din po kayo. Dahil alam ko po minsan kapag usaping theology ay nakakabitin. Alam mo, Pastor Eric, marami na rin naman nagsabi na parang bitin talaga yung 30 minutes. Sabi ko, hayaan nyo po, darating ang panahon. Kung yan ay kagustuhan ng ating Panginoon, ay hahaba po yan. Dahil yan po yung slot na binigay sa atin. At ngayon nga, ito na nga po, ay binigyan po tayo ng CARE ng mas mahaba-habang oras. At 1 oras na po ang Expositors Edition. Yeah, at sa D-Way FM, yung sa CARE 104.3, ay mag-start tayong 1 hour na sa January 8. Yan. At sa YouTube, January 7. Yes. Yan. At ako naman, on my personal, bukod dito sa Expositors Edition, pag Sunday naman, yung ang katotohanan ng nagpapalaya, dyan din sa D-Way FM. At sa biyaya po ng Diyos, kung tayo po luluwag na at magkakaroon na ng pagkakataon na bumiyahe, isa ho talaga sa plano na pag-uusapan po namin ng D-Way ay babiyahe po kami sa Bicol. At titingnan na lang natin yung schedule gaano kadalas. Hindi lang po pa isa-isa yan. No? Hindi lang po yung isang beses sa isang taon. Kundi sa biyaya ng Diyos, sa kanyang ibibigay na kalakasan at karunungan, ay madadalas po tayong pumunta sa Bicol para mag-conduct po ng mga trainings para po sa mga pastor, sa mga manggagawa po, at sa mga mananampalataya na gusto pa pong lumago sa kanilang pagkakakilala sa ating Panginoon. Kumbaga, we are more than willing to share naman po yung aming mga natututunan. Opo, kasi naniniwala po kami na yan nga naman ang ating layon sa Expositors Edition. At isang excited din ako, Pastor Erwin, kasi kanina may kausap ako na businessman dyan sa Laguna. Okay? At pinag-uusapan nga namin yung tungkol sa pagkoconduct natin ng preaching seminar dyan sa Laguna. Sponsored na raw nila na 3 araw at 2 gabi na training dyan sa Laguna. Kaya na-excite na ako, Pastor Erwin. At ang Panginoon ay nagbubukas talaga ng mga pinto para lalo pa tayong makapaglingkod sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Expositors Edition. Amen. At yan naman ang talagang nasa laman ng ating puso, ang tumulong, 'di ba? At maibahagi kung ano yung ating mga nalalaman, ay gusto rin naman natin 'to ibahagi. Hindi lamang sa mga pastors at sa ibang mga mananampalataya rin na gusto ngang patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang niling lang natin, Pastor, sa ating mga tagapakinig, na patuloy nyo lang kami ipanalangin ang pag-iingat ng Panginoon, ang pagbibigay kalakasan ng Panginoon, at ang patuloy na pagpapalago ng kaalaman. At yung katulad nung sa Jabez, di ba? Yung panalangin ni Jabez, na sinabi niya, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be upon me, and that you would keep me from evil." Yan yung isa sa mga pinapanalangin ko sa Panginoon. At nakikita ko ng kasagutan kasi sino ba naman magkakala, Pastor Erwin, na tayo magkakaroon din ng programa dito sa D-Way. Yes. Tayo na nag-usap, YouTube lang yung pinag-usapan natin. Talagang yan ang pagkilos na ng Panginoon. Alam natin that it is God who orchestrated all these things. Kaya iniimbita po namin kayo, sama-sama po tayo to know Christ and to make Him known. Hindi lang po sa taong 2022, kundi for the rest of our lives. Muli, bumabati po kami sa inyo ng Happy New Year. At nawa, patuloy po tayo magkasama
At salamat ho sa inyong pagsubaybay sa Expositors Edition. Huwag niyong kakalimutan, kung hindi pa ho kayo nagsusubscribe sa YouTube, mag-subscribe lang po kayo. Click the notification bell para po wala kayong mamiss na anuman pong episode natin. At kung na-bless po kayo, paki-like, paki-share ang ating pong episodes. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Muli, ako po ay bumabati po sa inyo ng a blessed New Year. And wag nyo rin pong kalimutan na i-like ang aming Facebook page and follow us on Spotify at napapakinggan po kami sa Care 104.3 D-Way FM dyan nga po sa Bicol Region. Ito po si Pastor Erwin Amador na nagpapaalala pong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.